Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. At kanina nga pong alas 7 ng umaga ay huling namataan ng sentro nitong si Tropical Storm Ramin sa layong 260 kilometers silangan ng Juban, Sorsogon. At ngayon may taglay ito na lakas ng hangin na maabot ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pupugso pa ng maabot hanggang 80 kilometers per hour. At patuloy nga itong kumikilos pa west-northwestward pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa ngayon nga nakikita na natin na nagdudulot na ito ng mga malalakas na mga pag-ulan. Nagsisimula na rin nga yung paglakas ng hangin dito sa may Eastern Visayas, maging sa ibang bahagi ng Bicol region. Nakararanas na nga rin ng mga kaulapan sa malaking bahagi ng Visayas, ibang bahagi ng Bicol region, maging dito nga sa malaking bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Base naman sa ating latest forecast track, inaasahan nga natin na patuloy itong kikilos pakanluran, hilagang kanluran at maaari ngang tumama sa kalupaan ng Catanduanes o lumapit lang ngayong hapon. Pagkatapos nito, patuloy itong kikilos pakanluran, hilagang kanluran at maaari ngang lumapit pa dito sa may kalupaan ng Conillo Islands at Camarines Norte by tomorrow morning o linggo nga ng umaga at inaasahan natin na mas hihilaga pa yung track nito at maaaring tumahak pahilagang kanluran at maaaring ang tumama na sa kalupaan o maglandfall sa pagitan ng Isabela at Aurora. Bukas naman yan ng umaga o hapon. At patuloy nga nitong babaybayin ang kalupaan ng Northern at Central Luzon bukas. At maaaring nga yung mata nito ay maaaring tumama dito sa pagitan ng kalupaan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya, dadaan dito sa Benguet at maaaring nga makalabas dito sa may parte ng La Union. Inaasahan din natin na bukas ng hapon ay nandito na to sa may ating West Philippine Sea at patuloy nga itong babaybay pakanluran, hilagang kanluran hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility Lunes naman ng umaga. Pagkalabas nga ng ating FAR ay nakikita natin na maaaring mas magpababa pa yung track nito at maaari na umabot dito sa may parte ng Vietnam. At sa nakikita din natin dito sa ating bulletin ay yung mata nito ay maaaring umabot 400 kilometers mula sa sentro o yung radius nga niya yung abot ng 400 kilometers and yung diametro kung susumahin ay aabot ng 800 kilometers. Kaya naman kung titingnan din natin ay medyo hindi rin pantay yung sakop ng hangin nito. Mas malaki yung sakop ng malalakas na hangin sa may bandang taas. Ibig sabihin nito, kahit bagyang bababa nga itong track niya mula sa original track sa ngayon, ay maaari pa rin maapektuhan yung malaking bahagi ng Northern Luzon. At kung sakali nga na mas bababa pa nga ito mula sa original track, ay maaari din tayong maisama sa mid signal dito sa may Metro Manila. Kaya patuloy tayong mantabay sa mga updates hinggil nga sa mga pagbabago dito sa binabantayan nga nating bagyo na si Ramil. Kaya naman, base sa nakita nating senaryo ay nagtaas nga tayo ng mid signal number 2 dito sa may Camarines Norte, Catanduanes, northern portion ng Camarines Sur, maging dito sa Polillo Islands. Kapag sinabi nga natin wind signal number 2, ay maaari na yung pagdulot ng mga katamtamang pinsala sa mga kabahayan na gawa sa mga lightweight materials at maaari na nga rin yung magpatumba ng mga puno, maging yung mga lumang mga poste at mga billboards ay maaari na rin maapektuhan. Signal number 1 naman, ang nakataas dito sa buong bahagi ng Ilocos Region, buong Cordillera, maging dito sa may buong Cagayan Valley. Kasama din dyan ang Aurora, Nueva Ecija, eastern portions ng Bulacan, Tarlac, Pampanga, northern and eastern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands, maging sa ibang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias and Ticao Island, northern Samar, northern portion ng Eastern Samar, maging dito sa may northern portion of Samar. Pag sinabi naman nating signal number 1, although iyan nga yung pinakamababang wind signal, ay maaari na yung magdulot ng malawakang pinsala sa ating mga pananim, lalong-lalo na yung mga pananim na nasa mga flowering stage at maging yung mga bahay nga nagawa sa mga lightweight materials ay maaari na dulot ng mga maliliit na mga kapinsala.
In terms naman ng mga pag-ulan, ngayong araw, asahan nga natin na aabot ng 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan dito sa may Catanduanes, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Pag sinabi nga natin 100 to 200 millimeters, maaari na yung magdulot ng mga malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na yung mga areas na hindi usual na binabaha o nagkakaroon ng landslide ay maaari na nga maapektuhan. At sa ibang bahagi ng Bicol Region, kasama nga dyan ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, maging dito sa may Masbate, kasama rin dyan ang ibang bahagi ng Eastern Visayas, kasama ang Samar at Biliran, at dito sa may parte ng Quezon ay maaaring umabot na ngayong araw ang 50 to 100 millimeters. Maaari na itong magdulot nga ng mga localized flooding and landslide, lalong-lalo na nga sa areas na merong high susceptibilities floodings at landslides. Pagsapit naman bukas kung saan dito na natin nakikita na pinaka-critical ang mga pag-ulan dahil tatawid na nga sa kalupaan sa pagitan ng Northern at Central Luzon itong bagyo at maaaring nga mag-landfall dito sa may Aurora Isabela. Asahan nga natin na aabot ng 100 to 200 millimeters ng mga pag-ulan dito sa Isabela, Aurora, although papalayo na nga ito by the time dito sa may parte ng Bicol Region ay maaari pa rin makaranas ng mga malalakas na pag-ulan na aabot ng 100 to 200 millimeters dito sa may Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. At dito naman sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, maging buong Cordillera, Cagayan, Quirino, maging dito nga sa may Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal kasama ang Metro Manila, Laguna at Catanduanes, makararanas naman bukas ng 50 to 100 millimeters. Kaya patuloy tayong mag-iingat lalong-lalo na bukas kung saan nakikita natin yung pinaka-kritika ng mga pag-ulan at sasama nga dyan ang Metro Manila sa mga magiging epekto ng mga localized flooding at lalong-lalo na nga din doon sa mga areas na aabot ng 100 to 200 millimeters. In terms naman ng gale warning ay meron ng time nakataas dito sa may Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Kaya inaabisuhan po natin na lahat ng sasakyang pandagat na ipagpaliban muna ang paglalayag dahil napakadelikado ng matataas na mga pag-alon. At although wala naman po nakataas na gale warning dito sa seaboards ng Northern at Western Luzon ay aasahan po ang katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-alon at maaari nga yung umabot hanggang 3.5 meters. Kaya lalong-lalo na po yung ating mangisda kung maaari ay ipagpaliban na rin po yung mga paglalayag natin ngayong araw dahil mataas na rin po yung mga pag-alon na aasahan dito sa mga baybayin ng Northern Central at Northern Luzon. In terms naman po ng storm surge, o ito nga yung pagtaas ng alon sa baybayin, ay maaari nga umabot ng 1 hanggang 2 metro ang storm surge sa loob ng 36 hours. Dito nga sa may Albay, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Samar, maging dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Pangasinan, maging dito sa may Quezon, Romblon, Samar, Sorsogon at Zambales. Kaya patuloy po tayong mag-ingat sa peligrong dala ng storm surge